Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, 129 pesos dagdaga pa sanon sa kuryente sa pagsabata sa mga customer kan na Meralco. Abogado nag-notaryo sa affidavit kan na subot 18 ex-marines dismayado sa naging desisyon kan Senado. Senador Estrada hinagad ang travel clearance sa sandigan na bayan sa Tauman ka na nakabinbin na mga kaso laban digdi. Mga proyekto sa infrastruktura ka na gobyerno dagus-dagus sa Tauman ka na investigasyon sa flood control. Publiko pinapaingat laban sa mga piki na mga email, sabi ni Sara Duterte. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata pakita mo niya sa lado nasyonal. Sa iba pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, nakatalaan man as pinagkumpirmar na preparado ang Pilipinas, natawaning kapangyarihan asin pangatamanan ana kaban ka na gobyerno, sabi ni President Bongbong Marcos. Yan ang mga headlines ka na mga barata. Ngunya mga tugang sa detalye sa pagkatapos lang nin pagirumdum. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Endocabus. Ngunyada sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, pinagkumpirmar kanda pamilya kanda tripulanting Pilipino na napabarata na nawawara na kabali ini sa mga lunad kanda tagbut na tinamaan kan missiles mantang ini anda na lalayag sa may parte kan Strait of Hormuz. Agigirumduman pinagdeklara bilang warlike operation area ang Strait of Hormuz. Gikan sa pagpuon ka na atakiyon kan Iran para manda digdiya hipaan ang mga oil shipping bilang ini anda pagabalo sa mga pag-aatake ka na Amerika asin man kan Israel na pagarman na nawawarang si Ferrer na si George Francis Miranda, 46 anyos, na ipaaram na kana logistic company kung sa ina nagtatrabaho ana Seafarer sa iyang pamilya ana sinambit na nga pangyayari na pagramanda na nawaraan Pilipino tripulantes matapos tamaan kana missile ana UAE flag tagbut na Musafa 2 ka na nagtalikod na Marso 6 ang nawawarang Pinoy Seafarer ang sarong motorman asin oiler gika na sa Kapalunga, Camarines Norte na oring nakaulay ana sa iyang pamilya kana pitsa 5 kana bulan kan Marso pinararaan na tagbot lunad kana tripulante Seafarer para asistiran ang container ship na Safin Freightage na stranded sa Strait of Hormuz matapos tamaan man kana missile sigun sa agum kan nawawarang Seafarer daiya aram kana sa iyang mister asin iba pang mga crew members na pasiring sinda sa peligro na lugar ni Nulimanta sinabihan sinda na sa Ras Al Khaimah sinda madumanda sa Romport City sa UAE
kan Marso 6 kan makaresibian pamilya kan si Ferrer nin apod para ipaaram sa sainda anasambit na nga insidente nang apodan man ana agum kan nawawarang si Ferrer sa gobyerno kan Pilipinas natabangan sinda nga makakuanin mas malinaw na impormasyon kasumpay kanda sinapo kan sa indang mister ninulit na nagdadanay ining malabo sa tao man kan na pagbisita kan uwa sa pamilya kan nakalis na aldaw kan Domingo. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, preparado magtaon ni na Safe House asinman Seguridad ang National Bureau of Investigation NBI sa 18 subuot na mga dating mga Marines na nagsasabing nagserbi sila bilang mga bagmanda subuot ni dating congressman kana ako Bicol party list na si Saldico na tagaduman sa Albay. Sigon ki NBI Director Melvin Matibag, ini matapos subot na magtago ang mga individual na inuli manda sa banta kan sa mga seguridad. Yan kasunod naman kan paglantad sa sarong press conference kung sa ini pinagpahig ninda na nagatud sinda nin kwarta sa nagkapira mga personalidad asin opisyal kan gobyerno. Pig-ing kaminar ni Matibag ada mga iniya na magatubang sa NBI asin magtaunin mga testimonya asin da digdiya siniguro natatawanin proteksyon asin safe house kung kinakaipuan. Nagpaluwas naman in subpina ang NBI laban sa 18 mga individual sa sindang abogado na si Abogado Libito Baligod asin ibapang sangkot sa nasambit ng mga testigo o akusasyon. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal sa kasumpay man barata posibleng may 20 pang mga individual ang banladad subuot magtestigo bilang subuot mga bagmanda ni dating ako Bicol party list congressman Saldico na tagaduman sa party ken Albay. Basado kay NBI Director Melvin Matibag, sabi sa NBI Chief may 103 na katao subot ana narekruta para sa nasambit ng Gibuwa sa bilang na ini 38 ana sinasabing nagtugot kabalina ang 18 dating mga Marines na nainot nang naglantad kaya posibleng igwapanin 20 pang masunod na mga testigo. Pinaglinaw kan NBI na bako gabus na 103 ana mga Marines ninuli tamay nagkapera manigdi na mga driver asin sibilyan. Nainot nang ipinagbisto ni Abogado Libito Baligod ang 18 mga individual na nagsabing nagserbisindang bagman asin subuot 805 bilyones pesos na kickback gikan man sa maanumaliyang flood control project. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagkapirang mga grupo ang nagprotesta asin sa sarong gasolinahan duman sa parte mismo kan Cubao sa siyudad kan Quezon. Yan kasabay man kan maiwas na pagsipa kan presyo kan mga produkto nga petrolyo epektibo kan sudmang aldaw kan Martes Marso 10. Basado man sa Vice Chairperson kan grupo nga Pamalakaya na si Ronil Arambulo, dakula ang epekto kan ini sa mga parasira asin padagos na paglangkaw kan presyo kan produktong petroleum. Sa katunayan subuot binabawasan na ninda ang oras kan pagpasiring sa kadagatan tanganing magdakop nin sira gikan sa anom sagkod ng 8 oras ginibo na sa nanindang 4 na oras. Bunga naman kan padagos na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Sering man pariyong krisis ana namamati kan mga parauma, sabi kang kilusang mambubukid ng Pilipinas Secretary General Ronnie Manalo. Panginot na apektado ana mga parauma asin man ini sa padagos na pagsipa kan presyo kan produktong petrolyo ninulita matindi nga nakadepende ang moderno nga parauma sa lana o sa parte mismo kan petroleum para man sa saindang mga machinery asin para sa saindang transportasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal,
pinakusugunyan kan liderato kan Philippine National Police PNP ang sa indang monitoring sa mga pangginot na mga lugar kasunod naman kan pangapunan online parman sa paggibo kan motorcade rally na pinaglalauman maagi duman sa party kan kalabaan kan IDSA. Edi kasabay naman kan pagmarka kan inot na anibersaryo kan pagkakadakop ki dating Presidente Rodrigo Duterte ngunya na aldaw Marso 11 na pabareta kaya na digdi masagibudanin mga motorcade rally na grupong suportador ni dating Presidente Digong duman sa party kan EDSA ngunya na aldaw asin magtatapos duman sa party kan Villamor Airways kung sa ida dinara ang dating presidente na si Digong matapos na dakupon ini sa NAIA Terminal 3 pag abot pa lang hali duman sa Hong Kong iyan sa bisa kan arrest warrant gikan sa International Criminal Court ICC basado sa liderato kan PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. higot ninda nga sinusubaybayan ang developments asin na nakipag ulay naman sinda sa mga local units para masiguro ang kaligtasan kan publiko ngunya na nagigibunal daw na posibleng rally o an motorcade kan mga taga-suportador ni Digong. Sa iba pa nga detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga barata pagitang ngunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal naglangkaw aabuton sa 100 pesos ang babayadan kan mga konsumidor sa konsumo sa 200 kWh na kuryente matapos man magpasunod ang Manila Electric Company Meralco nin panibaguna naman na dagdag na singil ngunyan sa nang bulan kan na Marso puminakol sa 0.6427 pesos sa kada kilowatts hour ang ipinataw na paglangkaw kan singil na nagdarara kan kabilugan rate na 13.8161 pesos kada kilowatt hour. Katumbas ini kan 129 na dagdag na electricity bills kan mga typical na babayaran asida sa parte mismo kan mga harong basa dumana sa Meralco ini panginot na nagtulak sa paglangkaw kan transmission charges matapos na maglubo ang sinisingil kan National Grade Corporation of the Philippines NGCP gikan sa reserve market. Nagdagdagan ni na generation charge bunga naman kan mga kontrata sa manlaylay ng mga power providers kasumpay kani nag-apila ang kumpanya sa publiko na magtipid sa pagkonsumo kan kuryente urog nang pinaglalauman ang paglangkaw nin 20 sagun ng 33% ang power demand bunga naman kan papaabuto na dry season asin man tensyon duman sa parte mismo kan West Philippine Sea. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal nagdistansya ngunya na ang abogadong nagnotaryo kan kontrobersyal na affidavit kan 18 subot na mga dating Marines kasumpay man kan 805 bilyones pesos na kickback kasabay man kan pagpirit na nasaro siya nga lehitimo nga notary public asin bakong hausyaw o piki sa iyang pagatubang sa National Bureau of Investigation o NBI Special Action Unit kan nagtalikod na aldaw kan Martes o kasudma para digdi mag-response sa subpinang pinaglinaw ni abogado Charlie Pascual na sa iyang ginampanan lang sa iyang trabaho. Nagsumiti man siya nin mga dokumentos tanganing patunayan na digdi lampas sa sarong dekada na siya na nagnonotaryo duman sa Las Piñas. Sigun pa man ki Pascual, personal na nagsungko sa iyang opisina ang mga individual asin digdi iniling niya ang gabus na pagkakabistuhan kanasambit ng mga persona anasambit ng mga dokumento ang naglalaman kana mga akusasyon ka nagpapailing na bagman ni dating ako Bicol Party List o Congressman Elizalde Cu kada albay kung sa ida nagatud subot sinda nin bilyon-bilyon na mga suho
pagpalihol gikan man sa maanumaliyang flood control project. Inagalalaoman na maatubang sa NBI sa aldaw kan Huwebes o sa aga Marso 12 ang 18 subuot na mga dating mga soldados ang sindang abogado na si Libito Baligod asin dating congressman na si Mike Defensor Nasaro sa suportador na maray ni Digong Duterte. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagadulok na si Senador si Jinggoy Ejercito Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division kan nagtalikod na aldaw kan Martes o kasudma tangani man na magkua kanda travel clearance para man sa iyang nakatalaan na pagbisita naman sa Hong Kong, Macau, Japan poon pitsa 31 kan Marso sa gudang Abril 5. Obligado kaya ang senador na formal na mag-abiso asin maghagad nin permiso sa anti-graft court sa kada maluwa sa Pilipinas ni nuliman kan nakakaatubang kaning unsing nakabimbin na kaso kan graft. Ang natatada pang kaso ang konektado sa issue kan Priority Development Assistance Fund o ang PDAP kung sa inainot naman na nag-absuelto si Estrada sa kasong plunder. Binaliktad kan na korte kan Agosto ang sa iyang conviction para man sa direct and indirect bribery. Nagrani ang senador sa korte para man makabiyahe sa tao kan panibagong kontrobersiya. Inakusaran si Estrada ni dating Public Works Assistant District Engineer Bryce Hernandez na naghagad subuot nin 30% cut gikan sa 355 million pesos na alokasyon para man sa flood control project sa inot na distrito duban sa parte mismo kan Bulacan. Igot man na pinagnigaran ni Estrada ang asambit ng akusasyon asin ipinagpipirit na an sa iyang pas iyan kasumpay kan na PDAP ang kausa kaya kan nagiging easy target kan mga akusasyon kan sinambit ng korupsyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kan Department of Public Works and Highways o DPWH na daiya mauoktaba anda mga proyekto sa infrastruktura kan nasyon sa tauman kan nakabinbin na paglangkaw kan gastos bunga naman kan padagos na pagmahal kan krudo sa pangkinaban na merkado. Basado sa DPWH sa Secretary Vince Dizon, ang pagpako kan presyo kan lana aros $120 ang kada barelis asin pinaglalauman na magpapalangkaw sa kantidad kan mga materialis sa lado kan construction maging sa gastos kan pagpapadalagan kan mga heavy equipment. Inot na papaiwason o tanganing maiwasan ang pagkakauktaba tinawan doon kan sekretaryo na pwedeng magpasunod ni mga variation orders o price escalation provision ana mga kontrata tanganing i-adjust ang nasambit ng pundo. Alagad maigpit ining pinagpapangalad o pinagbabawal ni nulit ta ini day dapat na abusuhon. Anarog kari nga mga konstruksyon bunga naman kan mandato ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Nilinaw man ni Dizon na nakadepende sa pagpapaluwas kan pundo gikan sa Department of Budget and Management o DBM ana pagbabayad sa mga kontratista. Ginibo ana sambit ng anunsyo sa tao man kan pag-inspeksyon kan Maharlika Highway sa Eastern Visayas bilang preparasyon sa pagdagsa kan mga motorista ngunyan na panahon kan Semana Santa. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pakitang mga barata pakitang unyada sa ladwa nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado nasyonal, siniguro ngunya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang preparasyon kan Pilipinas na makipagtabangan sa gabos ng mga nasyones tanganing tawan nin kapangyarihan pangatamanan asin isulong ang kapakanan kan mga kababaihan.
sa iyang diskurso sa ikasitentang sesyon kan Commission on the Status of Women sa party mismo kan United Nation duman sa New York kan nagtalikod na aldaw kan na Lunes tinawan doon kan presidente na si Marcos pakikipagpartisipar, pakikibalikan mga kababaihan sa paggibunin mga importanteng mga desisyon sa lado kan gobyerno, negosyo, asin man science, diplomasya, asin pagsulong kan katuninungan. Tinawan doon pa man ni Marcos na dapat maglapigot ang nasyon na magtaunin na edukasyon asin na ekonomikong kapangyarihan sa parte kan mga kababaihan. Dinagdag kaniya na parte mismo kana importansya kan edukasyon ana ekonomikong pagduhol nin kapangyarihan ang dapat magkaigwa ang mga kababaihan nin pantay asin akses na mga trabaho ana parte mismo kan pangkakapital pagninegosyo asin man bilang sarong lider. Apuer kayan pinagtawan doon ni President Bongbong Marcos na dapat na magdanay na nagkakasararuan mga nasyones sa pag-atubang kana mga sinasabing pang-api laban sa mga kababaihan sa gabus na klase ninda grado. Ninuliman ka na mga nangyayaring pang-aabuso, nagraraot subot sa dignidad, nagpapaluya kan komunidad, asin nararaot ang pundasyon kan hustisya. Tinawan doon kani na antunay na pagkakapantay-pantay nangangaipo man lang nin bako nin pagbabago sa parte kan mga patakaran kundi pati naman sa pagbabago kan kultura. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nakipag-ulay si President Bongbong Marcos Jr. kay UN Secretary General Antonio Guterres duman sa UN headquarters sa New York City. Iyan at nanganiman na tukaron asin pag-urulayan an malaylay ng mga issue kabali na ang kandidatura kan Pilipinas para man sa sarong nanda permanent set sa United Nations Security Council. Ang bilateral na pag-uurulay ninda President Marcos asin Secretary General Guterres liwat na nagpapatibay o nagpapakasug sa haluy ng relasyon sa pakikipagtabangan kan Pilipinas sa pangkinaban na organisasyon. Ang kandidatura kan Pilipinas para sa sarong nanda permanent set duman sa party kan UN Secretary Council UNEC kung sa ina gigibon ang eleksyon sa pizza 3 kan bulan kan Hunyo 2026 maserbining kadagdagan na pagpapatibay kan matibay na relasyon kani asin huring na iling senda President Marcos Secretary General Guterres kan pizza o kan bulan kan Oktubre 2025 duman sa sidelines kan Association of Southeast Asian Nations Summit asin related summit na ginibo duman sa party kan Kuala Lumpur, Malaysia. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa ladong nasyonal, binatikos ngunyan ni ML Party List Congresswoman Laila De Lima and pagiging tuninong na ngunyan ni Vice President Sara Duterte dahil naggigirong-girong kasumpay kan mga sixes na mga pahayag laban sa mga kababaihan sa iyang privilege speech duman sa laog kan Kamara na kung sain igwanin titulo The Sound of Sara Silence. Ipinagpahayag ni Congresswoman De Lima na anda ipagtaram kan Vice Presidente na si Sara Duterte sa tao kan pambabastos sa mga kababaihan nagpapalala kan salang minsay mapadapit man sa liderato asin na respeto sa mga kababaihan. Tinawan doon ni Congresswoman De Lima ang mga pahayag ninda Quezon City Congressman Bong Suntay asin Abogado Ferdinand Topacio na subuot ginibo bilang depensa sa Vice Presidente kasumpay kan impeachment complaint laban digdi. Sabi pa man ni De Lima,
and pagiging silensyo ngunyan kan mga leader kan araw kaning issue urog na ni Sara Duterte pwede na palakop asin magpaluwas na kaako-ako ang pagbabastos asin kawaranin respeto sa lado kan mga kababayan. Tinawandoon kan congresswoman na dapat managut ang mga leader kapag sala an sa indang mga ugali o kapag pinipiling ini ang maging tuninong na sana asin iyan sa mga importanteng mga urulay. Pinagkumpirmar ni Dilima ang pagiging tuninong niyan mayong girong-girong ni Sara Duterte sa iba pang mga isyu. Kabali na ang mga pahayag kan sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte sarong rally sa Davao asin na urulay sa lado kan soberenya duman sa West Philippine Sea. Pahayag asin na pinag-ingkaminar ni Dilima ang kapariyo kaning mga congressman na dai ipag-gilid na sana ang mga sexist na mga pahayag asin ipinahayag ang paggalang sa dignidad kan mga kabahihan urog na ngunyan na panahon kan pinagapod na Women's Day. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagsampa ni House o sinda House Speaker Faustino Buyi D. Tercero asin manda House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos nin prosopistong ley na matauning kapangyarihan sa presidentiya temporaryamente suspindihon o bawasan ang excise tax sa lado kan petroleum kapag igwaning krisis sa lado kan ekonomiya o bilang paglangkaw kan presyo kan lana sa pangkinabana na merkado. Sa irarum kan House Bill number 8292 pwedeng ipasudod ini kan presidente kapag uminabot sa $80 ang kada bariles an average kan presyo kan Dubai crude oil sa laog kan 3 bulan o kapag may pang nasyon na kalamidad na nagbubunga kan matinding paglangkaw kan presyo kan gasolina asin man kan diesel. Sigun pamad sa autor kan nasambit ng prosopresto Roberto Cani na matauanin na aksyon an epekto kan halangkaw na presyo kan krudo sa mga Pilipino. Urog na sa mga parauma, mga parasira, transport operators, saradita na mga negosyo, asin mga pamilyang hababaan sa indang mga ingreso o income. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, inaprobaran na kan House Committee on Ways and Means ang prosopistong ley na matauning kapangyarihan kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na temporaryo na suspindiron asin bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo tanganiman na matauanin proteksyon ang mga Pilipino laban sa padagos na pag-ulanto kan presyo kan lana sa pangkinaba na merkado. Pinag-iriba ang substitute bill ang 15 prosopisto asin duang joint resolution kabali na ang House Bill 8292 na isinampa ninda Speaker Faustino Buyi D. Tercero asin Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na obhetong tugutan ang presidente na magpasudod kan suspension kan fuel excise tax sa panahon kan pangnasyon o kana pangkinaba na krisis sa lado kan ekonomiya. Sa irarum kan prosopisto, pwedeng ipasunod ang suspension kapag uminabot na o naglampas na sa $80 kada bareles ang average sa presyo kan Dubai crude oil sa laog kan sarong bulan o kapag idiniklarang pambansang emerhensya pagbunga kan matinding paglangkaw kan na presyo kan lana sa pangkinaban na merkado urog na digdi sa Pilipinas.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyana sa Ladua Nacional. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa Lado Nacional, ikinaugmangunyan ni Lite Representative Fernan Martes o Martin na Romaldisa ang pag-aproba kan prosopistong Lee na magatataw ning kapangyarihan kay President Ferdinand Marcos Jr. temporaryamente na pag-sususpendi o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa eraruman ka na nagkaperang mga kondisyones. Sabi ni Romaldis, makakatabang ang prosopisto tangani nga magkaigwa nin mas marikas na pagtaunin aksyon ang presidente sa lado kan krisis kan lana asin pa bago nin presyo kani asin makakadul nin kaginhawahan sa publiko orog na sa mga kasaraditan o mga tios o ang pinagaapod na vulnerable sektor. Tidakwan do ni Romaldis na ang pagsuspende o pagpangalad ka na excise tax pwedeng magpababa sa presyo kan lana sa retail asin digdi o minabuta sa 6 pesos sa gudang 10 pesos ang kada litro. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa Lado Nacional, dahil nagbabagungunyan ang posisyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa urulay sa liwat na pagbali kan na Pilipinas sa Rome Statute o sa International Criminal Court. Basado kay Palace Press Officer Yussi Claire Castro, tidakwan doon mismo kan na presidente na daipa man giraray mag-re-rejoin ang Pilipinas sa lado ka na ICC. Nagkan haputon kuntano, sinabi ni Castro na iyo lang niya na ang ipinaabot sa saiyakan presidente asin mayo panin itinaot-taong dagdag na paliwanag. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa Lado Nacional, siniguro ngunyan kan Palasyo kan Malacanang na ginigibuan nin mga paagi kan gobyerno ang repatriation kan mga Pilipinong gustong magpuli sa Pilipinas sa tauman kan nagpapadagos na tensyon dumada sa parte kan Middle East. Edi kasunod naman kan pagkakauktaba asin na pagkakaigwa na padagos hadit si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kaligtasan kan mga OFWs na pwedeng maipita sa giyera mantang ana mga ini nagbabiyahe. Basado kay Palace Press Officer Claire Castro, basado sa pinakauring report kanda Department of Migrant Workers kanda sudma igwan in 16 na mga OFWs nagbiyahe gikan man sa Tel Aviv pasiring sa Ilat na sagkudang Egypt sa paagiman kan pag-agi sa Taba border. Digdi malunadaan mga ini sa Cairo pasiring sa Muscat asin gikan dumanda pasiring na sa Manila ngunya na aldaw. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa Lado Nacional, siniguro ngunyan kan Palasyo kan Malacanang bastante ang supply kan gasolina asin panginot na mga barakalon sa laog kan Pilipinas sa tauman kan padagos na paglangkaw kan presyo kan lana bunga naman kanda gera dumanda sa Middle East. Sabi kan Palace Press Officer Yussi Claire Castro, nasa ngunyan sigun sa DTI mayo pa man nin paghiro sa lado kan presyo kan mga basic commodities duman sa NCR asin iba pang mga riyon kabali na ana riyon kan na Bicol, Naga and Camarines Sur. Dagdag pa kan Palasyo anuman na dai sinasabing ana bakong normal na paglangkaw kan na presyo kan mga panginot na mga barakalon asin produktong petrolyo dapat tulos ma-report sa DTI asin man sa Department of Energy. Iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa Lado Nacional. Sa iba pa nga nagababaga pa nga mga barata dumada sa barata pa sa Lado Nacional,
Nagkaigwaning panibagong batch ang mga OFW sa gikan duman sa parte mismo kan na Middle East, ligtas na nakapuli sa parte kan Pilipinas, ligtas na nakapuli sa Pilipinas ang panibagong batch kan mga overseas Filipino workers OFWs na naipita sa kariribukan o giyera duman sa Middle East. Basado yan sa Department of Migrant Workers DMW o minabuta kasud mang aldaw kan Martes ang 32 na mga repatriates gikan sa Oman na kumpwesto kan 24 na mga OFWs, 8 pamilyang dependents kani kabali ninda na nagabuta an 4 na mga OFWs gikan dumanda sa nasyon kan Dubai asin man Oman. Nag-abot ang pinaglulunadan kaning Oman flight WY843 sa Ninoy Aquino International Terminal 1 na kung saan digdipin ang inutan ni Migrant Worker Secretary Hans Liu G. Kakdak ang pagsabata sa mga OFWs. Ang lakdang base paman sa direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. na tabangan ang mga OFW na makapuli ni nuliman kan padagos na naglalala na giyera dumanda sa nasyon kan Middle East. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta, pega ingkaminar kan palasyo kan Malacañang ang publiko na dai magpanik buying ning huli kan na namamatian na krisis dumanda sa parte mismo kan mismo sa parte kan Middle East. Basado kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na igwanin bastanting supply kan petrolyo urog na ana mga panginot na mga barakalon. Normal lang subot ana preparasyon kan gobyerno sa anuman na idudulot na krisis sa tao kan kariribukan dumanda sa Middle East. Asin day nangangahulugan na kinakaipuan magpanic buying ana mga namamanwaan siniguro sa sainda kan Department of Trade and Industry asin DTI na mayo nin anuman na paghiro kan presyo sa mga panginot na mga barakalon digdi sa Pilipinas. An iba pang detalyes kan mga barata sa luwas kan nasyon sa kinabanin karawat at tiyan po pagkatapos po nin paghirumdum. Mga tukungan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Anda 20 pesos na barato kanda presyo kan bagas kan National Food Authority NFA digdi sa Kamaridisur Padagos na pinagdadagsa asin manda Padagos pinagbabakal na supply kan na baratong bagas anda mga konsumidor ana NFA nagapapayag man bastanti pangunyan ana sa indang supply Padagos uro aldaw pinadagsa ka na mga parabakal o mga konsumidor ang National Food Authority NFA compound dyan sa Barangay Palestina sa Banwan kan Pili Kamaridisur tanganing makabakal nin 20 pesos sa kada kilo kan na bagas basado sa mga parabakal amay pasinda nga nagpipilat ng aning digdi masiguro nga makakabakal ni nuliman kan kadakul-dakul ngunyan ang nagdadagsa sa parte mismo kan compound kanda NFA sa Pili tangani sanang makabakal ni na bagas apwera sa babang presyo sinasabi man ka na nagkapira na magayon ang klase asin kalidad ka na nasambit na nga bagas kumpara sa ibang nababakal nindang bagas sa laog mismo kada merkado publiko. Sa presente nasa 48 sa gunang 60 pesos kada presyo ka na bagas kada pampublikong mga pampubliko nga bakalan na araw ka na sa udan na dakulang tabang ana 20 pesos na bagas na ipinapabakal kana grupo o dyan sa parte mismo ka na NFA duman sa mga kwalipikadong mga sektoris araw kan senior citizen, purpose beneficiary, person with disability, solo parents, jeepney asin tricycle drivers, asin man mga parauma, mga parasira
na rehistrado ka na RSBE. Siniguro ngunyan ka na NFA sa Kamara de Sur na may bastanti pang supply kan bagas para man sa mga programang ini. Mantang padagos ang pagdakul kan mga parabakal na minasong ko dyan sa opisina kan NFA sa Palestina, Pili, Kamara de Sur. Nagdagdag naman nin mga tawad sa bintahan tanganing mas pang maparikas ang serbisyo sa publiko. Haros sa paigpit man na pinagpapagirumdum kan liderato ka na NFA Kamara de Sur na ipinagbabawal ang liwat na pagbibenta o pagpapatong sa presyo ang 20 pesos na bagas na nababakal sa opisina ka na NFA. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuyang nga barata sa lado lokal. Paklangkaw ka na presyo kan produktong petrolyo, mati na kan mga bus operator digdi sa laog kan syudad kan Naga. Buyit Paderes sa detalye. Mati akan mga bus operator at driver sa Bicol Central Station sa Naga epekto sa padagos sa paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Ulit na nagpasunod din pirang lakdang ang mga kumpanya kan bus para makaekonomiya sa konsumo kan gasolina. Kabalig yan dahil muna pagpaandar kan makailakan bus, pantang nagahalat na mapano ng pasahero sa terminal. Sigun kay Nonoy Reporsado, General Manager kan Central Bus Station Naga, ang pig-angat nila ang mga tenant at bus operator na magpasunod kan sa ilang mga isatahiya para sa sa energy conservation o lugngon na tig-init, mantang igwaman bus operator, subuot mabawas kan sa ilang biyahe. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, basta bareta, sigurado. Sa ibang detalyes kan mga barata sa lado lokal, isinusulong niya na ada plano na maging saro ng universidad ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology o BISCAS sa irarom kan liderato kan bagong maibugtaka na presidente na si Dr. Charlie Nacario sa isinagibong investiture ceremony sa Fuerte Sports Complex sa Kapitolyo Provincial kan Kamara de Sur duman sa Kadlan, Pili, Kamara de Sur. Sinabi niya na ni Nacario na kabali sa iyang panginot na obhatu na maisulong ang conversion kan BISCAS bilang Southeast Asian University of Technology o CEU Tech. Naglalaom ang bagong presidente na sa laog ni duwa sa gudnang tulong taon na papasud na ang nasambit ng plano sa tabang man kan kooperasyon kan bilog na BISCAS community asin na suporta kan gobyerno orog na ni Gobernador Elry Villapuerte kan probinsya kan Kamara de Sur. Iyo nagsulong ka na sambit ng lay kanini congressman pa kaya naaprobaranda ini bilang sarong universidad nasambit ng BISCAS magigirumruman kan 2021 magibong lay ang prosopistong obetong i-convert ang BISCAS bilang SEU Tech ipinagtalaan ni dating congressman kada 2nd District na Kamara de Sur asin ngunyan gobernador na na probinsya kan Kamara de Sur si Governor Elry Villapuerte padagos ana suporta kana gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa pagiman ni Governor Elry Villapuerte ni Congressman Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Mix Villapuerte sa pagsuporta kana pagpapaasenso kana institusyon o kan BISCAS nanganing dakul pa na mga kurso asin oportunidad an maitao sa mga estudyante sa laog mismo kan na probinsya kan Kamara de Sur. An edukasyon taro sa perming inatawanin atensyon asin tinutulod kan pamilya Villapuerte poon paman ay ito
kidating Gobernador Luis R. Villafuerte LRB asin na minanaiyan isinusulong ni Gobernador L. Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte pati naman Congressman Migs Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa ladua lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa ladua lokal. Padagos man ada pagkakaigwa ninda tabang sa parte mismo kanda mga na suluan na dumanda sa parte mismo ka na banwaan ka na libmanan na Camarines-Sur. Iyan na pagkatapos na mag-arab-adab anda sarong kasulo na nangyari dumanda sa parte mismo ka na banwaan ka na libmanan ka na kalisa na aldaw. Segunda sa impormasyon na nasambit na nga kasulo nag-arab-adab ini barangay kan Bigito Biho libmanan Camarines-Sur. Sa 9 kan bulan kan Marso na tulos man nakapagrespondi ang grupo kan mga autoridad asin mga bumbero marikas na nagiroan mga tauhan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO asin kan Bureau of Fire Protection BFP ikan na sa banwaan kan si Pukot Camarines-Sur na nakapagrespondi sa nasambit ng lugar katabang man ang BFP duman sa banwaan kan libmanan. Iyan tangani man na di arabangan na untukon asin maiwasan pa ang pagkuraab na kalayo sa mga pagtaraid na mga harong. Padagos na pinag-iimbestigaran kan mga autoridad ang kausa kana nasambit na nga kasulo kung sain hiwas kini asin distruso na bunga o dulot kana sinambit ng kalayo. Katakod kan bagay na niya ang grupo kan Bureau of Fire Protection na padagos sa pagpangapudan sa publiko, padagos na mag-ingat sa parte kan kasulo urog ng unyan na panahon na kan tag-init. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barat sa lado nasyonal, lado lokal, mga investor nagpailing nin interes sa parte kan Camarines-Sur Uptown. Darrell Banyas sa detalye. Nagdadakol na ang mga investors na nagapahiling nin interes sa ipiglalaag na Camarines-Sur Uptown sa probinsya nin Camarines-Sur. Sigon kay Camarines-Sur Governor Elvi Villafuerte, kabali sa mga planong ilaag sa lugar ang sarong dakulang mall na biglalauman mapakusog sa ekonomiya asin makriar nin mas dakol na trabaho para sa mga taga-probinsya. Subot sarong grupo nin mga kumpanya na may kabilugan na 32 na mga mall sa bilog na nasyon ang nagpahiling na nin interes asin nakapagpirma na para sa proyekto sa laog kan Camarines-Sur Uptown. Dinagdagpakan gobernador, parte kan proyekto nin mas mahiwas na plano kan gobyerno probinsyal na makakriar nin mga bagong oportunidad sa trabaho. Nangarigdain na kaipuhan magpasiring pa duman sa Manila o magduman sa ibang nasyon ang mga residente para makahanap min hanap buhay. Iglalauman man na magkakaigwanin iba pang establishmento sa lugar, arog kan mga hotel, negosyo at iba pang pasilidad na makakatabang sa pagpakusog kan turismo at ekonomiya kan probinsya ng Camarines-Sur. Pero digdi sinabi ni Gobernador Villafuerte na igwang mga kumpanyang interesado man na magkapital sa renewable energy project sa Camarines-Sur na piglalauman na mapapusog sa posisyon kan probinsya bilang sarong emerging business district at renewable energy capital kan nasyon Pilipinas. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 5,000 na mga estudyante sa Bicol Region na natawanin oportunidad na makapagtrabaho kan 2025 sa erarum kan pinag-apod na Special Program for the Employment of Student o SPES asin man Government Internship Program GIP kan Department of Labor and Employment UDUL sa payag ni DUL Regional Director Imelda Gatinaw.
na sa paagiban kan pinagapod na espisa na tawanin temporaryong trabaho ang mga estudyante sa kada pag-aabot kan bakasyon na kan sa ina pagklase sa mga opisina kan gobyerno asin pribadong establishmento tanganing mga katabang sa saindang gastuson sa pag-aadal mantang sa iraruman kan na GIP and natawan manin pagkakataon ang mga jóvenes asin na fresh graduates na magkaigwa in mga ideya asin man mga inot na lakda nga sa trabaho sa manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno pasado sa DUL o beto kan mga programang ini na mas pangpahiwason ang oportunidad sa tabang kan trabaho kan mga jóvenes mantang pinagahasa an sa indang kakayahan asin kaarmanda sa indang magiging propisyon mga masunod na mga aldaw. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Itutulak mo yan ni Camarines Sur Representative Louis G. Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur ang House Bill 5981 na nagpapangalad sa mga tinasabing mga adiring tawo kan mga opisyal kan gobyerno sa gudna nga ikapat na grado an makakuha ni mga kontrata sa lado kan gobyerno o beto kanina mas pampako sugun ang transparency asin banda and pananagutan sa lado kan na procurement asado man ki Congressman na Migs Villafuerte kan na 5th District kan na probinsya kan Camarines Sur trabaho kan mga opisyal an maging uganda kan na integridad bunga naman kan konstitusyon sindaan magiging panalmingan kabali naman bilang iyo an representante na igwa kan na utor ka ini balin ninda asin katabang iyuman si Congressman Puri Bata asin Congressman Terry Redun sa irarum kan House Bill 5981 aamyendahan ang New Government Procurement Act Republic Act 12009 tangani pa nga mas pang mapakusog ang transparency, competitiveness, efficiency, personality o proportionality, accountability, public monitoring, professionalize, asin man sustainability, asin value, kana kwarta. Sinabi ni Gobernador Elry Villafuerte na suportado man niya ang lakdang na ini Congressman Migs Villafuerte, asin ni Congressman Luigi Villafuerte, aparte mismo and Kongreso sa pagsulong kung sa digdi sa House Bill 5981 ipinagpapangalad na makakuanin kontrata and mga kapamilya kan mga opisyal kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang barata ngunyanda barata na kita mga tugang sa luwas kana nasyon sa barata sa international nasa kamot na ngunyan ni US President Donald Trump kung sagkod guarin magiging kapaladan asin matapos ang giyera kanda Amerika, Israel duman sa nasyon kanda Iran. Sinabi ni US Secretary of Defense Pete Hegseth na mayo nin katapusan an sa indang kagustuhan sulaminti sana si Trump iyo ana magdidesisyon sa pagtatapos kana sa inda mismong laban. Digdi pinasarigan man ni Hegseth ana mga Americans na daipabor kabali naman ana Israel. Ipinagapay kaniya na haluy na nagkaigwan nin iribanan na ang US asin Israel kung sa ina nakapokus lang sinda sa saindang obato na pag-atake sa parte mismo ka nasyon kan Iran. Pinagpatinidan man kani ang bagong supreme leader kan Iran na si Mujtaba Khamenei na dapat digdi simbaga ta pangapunan ni Trump
aunto ko na ang paggibunin anuman na nuclear weapon. Sa satuyang barata ngunyanda sa kinaban ni Karawat, preparado na ang Gilas Pilipinas Women para man sa 2026 FIBA Women's World Cup qualifying tournament. Kan nagtalikod na aldaw kan na Martes, Marso 10 o kasudma, iniluwas kana samahang basketball kan Pilipinas SBP ang final 12 women line-up para man sa qualifiers nagigibon naman sa Lyon, Villeurbanne, France. Anasambit ng line-up iyo ang siyam digdi party kan SEA Games duman sa Thailand kung saan nakamtaninda ang gintong medalya o kampyonato. Pinapanginutan iyan kan nagbabalik gikan sa National University na si April Bernardino, kaibanan si Janine Pontihus, Trina Guitingco. Asin man ang mga baguhan na sinda Cassie De La Rosa, Luana Osar, Angel Surada, Sofia Dignadis, Sarah Hien, Kenta Pastrana, Sumayat Sugapung, asina Ana Pigul. Enot ng makakaatubang ninda, iyo ang Nasyon kan France sa pizza 12 kan bulan kan Marso o sa aga, alas 3 nina amay nin pagkaaga sa aga. Mantang makakaatubang ninda, ang Nasyon kan Germany sa maabot na pizza 13 kan bulan kan Marso, alas 12 nin pagkaudto o alas 12 nin mag-uumagahon. Digdi makakasagupa maninda ang Nigeria sa Marso 14 alas 9 nin pagkabanggi, mantang ang South Korea sa Marso 15 alas 7 nin pagkabanggi. Ang Colombia sa maabot na Marso 17 alas 9 nin pagkabanggi. Mga tugang iyan ang katiripudan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department na kaibanan tiyan, Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalus kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:08. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang liwata, maray na agas sa Indukubos. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, selebrasyon kan Women's Day inilansara sa aldaw mismo. Kana origdi sa laog kan Comelec tanganing tawanan ninda doon na makapagparehistro ang mga babae makapagpartisipara sa perilian. Sa asa tuya pang pamayukan mga barata sa lado lokal, Maharlika Highway bubukasan na sa parte mismo antes kan magabot ana Semana Santa, urog na ana Andaya Highway. Sa satuya pang pabayukan na mga barata sa lado lokal, DTI Camarines Sur nagpahayag na bastante ana supply kan mga produkto digdi sa Camarines Sur naga asinday pa man nag-iiro yaon pa sa normal ang presyo kan mga mayor na mga barakalon. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo na matian man na digdi sa laog kan na syudad kan na naga kan grupo kan na transport sektor. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal,
sa satuya pang barata sa lado lokal. Ana Bicol Central Station na nagahanda naman ngunya na napapaabuton na ana Semana Santa. Yan mga tugang mga headlines ganda mga barata. Mga tugang unyanda sa detalyes na kita kan sa tuya pang mga barata na kita unyanda sa lado lokal. Sa satuyang barata ngunyanda sa lado lokal, nagahanda na ngunyanda ana parte mismo kanda opisina kanda Bicol Central Station digdi sa laog kana siyudad Canaga armada papaabuton na Holy Week o ana bakasyon. Preparado na ana liderato ngunyan kan Bicol Central Station asin pinaglalauman na an padagos na pagdagsa kan mga pasayro ngunyan na nagdadangadang na anda Semana Santa pinagsiguro kan liderato kanda terminal digdi sa laog kan siyudad Canaga ang seguridad karahayan kan na terminal asin man sa paagiman kan na pagdadagdaga nin mga personay preparasyon para man sa mga pasayro na maabuta gikan sa biyay sa laog kan na istasyon kan Central Bus Terminal digdi sa laog kan siyudad Canaga urog na ito mga hali padamanda sa party kan Metro Manila pinaglalauman na mapaluwas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB nin mga special na mga permit ng animanda na magdagdag nin biyahe gikan man sa nagapasering demanda sa party kan Metro Manila iyan kasambay man kan isinagibong pag-inspeksyon kan LTFRB Land Transportation Office LTO sa istasyon tangani masiguro na ligtas anda mga bus asin mga chopper para manda sa say ng mga pasayro ngunyan na panahon kan bakasyon asin manda Semana Santa. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Rank number 9 provincial most wanted person natiklo kan mga autoridad dumanda sa banwaan kan Minalaba ka Camarines Sur. Buyit padere sa detalye. Na-arrestar kan mga autoridad and rank number 9 provincial most wanted person kan Camarines Sur sa gitibog Joint Law Enforcement Operation sa Barangay Antipolo sa Banwaan kan Minalaba, Camarines Sur. Pinanginutan kan CIDG ang operasyon sa aram kan Oplan Pagtugis katuwang ang Minalaba Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Captain Beverly Monte asin kan Camarines Sur Maritime Police Station. Inaristo ang suspect sa bisa kan warrant of arrest katakod kan pagbailar sa Section 9B kan Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children asin ini igwang rekomendadong piyansang 120,000 pesos para sa BBS News. Boyet Pader. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Operadora Elry Villapuerte liwat na nagsusulong kan mga strategic petroleum reserve. Ninuliman kan padagos na paglangkaw kan na presyo kan na produktong petrolyo. Liwat na nangapudan ngunyanda si Gobernadora Elry Villapuerte kan probinsya kan na Camarines Sur. Sa lado man kan gobyerno nagpatindog kan mga pinagapod na Strategic Petroleum Reserve SPR. Tangani man na magdanay anda bastanting supply asin na makatabang sa pagkontrol kan na presyo kan na lana sa lado man kan na Pilipinas. Ini kasunod naman kan mga napabarata na posibleng mag-abot sa 100 pesos kada litro ang na presyo kan na gasolina o petroleum sa mga masunod na mga simana. Ninuli man kan na matinding gera na namamati duman sa parte mismo kan na Middle East. Basa duman ki Gobernador Elry Villapuerte, aloy na niyang ipinag-suwestyon sin isinabi sa lado kan gobyerno ang pagpapatindog kan SPR sa Department of Energy DOE gikan ana administrasyon pa ni Digong Duterte kan ini presidente pa sa Pilipinas. Asin liwat niya ining pinagre-rekomenda ngunya sa presenting administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
ang pagkakaigwa kan na pinagapod na SPR o beto kan na Strategic Petroleum Reserve na magbakal asin magtambak nin mga lana o petroleum kapag babaan na presyo sa pangkinaban na merkado asin na gamiton o ibenta ini kapag naglalangkaw na ang presyo kan produktong petrolyo arog kan na mamati ngunyan. Enot na nga makakatabang sa pagpapakusog kan supply kan na presyo kan na petrolyo. Ang brilyanteng kaisipan na ini Gobernador Elry Villafuerte binanggit kan gobernador na ipresenta na niya ang nasambit ng prosopisto dating Energy Secretary Alfonso Cusi asin sa presenting ambasador duman sa Holy See na si Rafael Perpetuo Lotella. Yanda bilang parte kan pagpapakusog kan energy security sa Pilipinas. Mantang sigun sa DOA Oil Industry Management Bureau Director Rino Abada sa presente pinag-aadalan kan na gobyerno ana mga plano na pagbakal nin saro sa gunang 3 milyon na bareles kan diesel sa pagiman kan state-run Philippine National Oil Company PNOC asin na pwedeng itao sa mga pribadong mga sektores in kaso magkaigwa nin pagkakaprakasar o pagkakauktaba sa supply kaini duman sa mga kontrata. Apwara sa mga pag-aatake kan US asin Israel duman sa Iran naglangkaw ang presyo kan produktong petrolyo sa pangkinaban na merkado tanganing mapagiana ang epekto kaniya sa publiko nangangapudan ngunyan ana Energy Secretary na si Sharon Guarin sa mga industriya na ipasunod ana estratehiko nga fuel price adjustment tanganing dai mabigla ana mga parabakal binang paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Si Gobernador Elry Villafuerte dai nag-uuntok sa paghanap nin mga programa asin na makakarahay makakatabang sa gabos na sektoris kan komunidad urog na sa lado kan na krisis ngunyan sa lado kan na petrolyo kun kaya digdi sa iya na nga nagmamadali anda pagkakaigwa gobyerno kan mga pinagapod na Strategic Petroleum Reserve ang aning digdi makatapar sa mga pangangaipo kan mga namamanwaan urog na kan mga yaon sa sektor kan na transportasyon, agrikultura asin man na mga parasira. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal lokal DE pinagbabantayan ang pagdakol kan na piste sa kaumahan sa Camarines Sur. Darrell Banyas sa detalye. Pakusog ang Department of Agriculture ang pagbantay sa mga peste sa mga paruyan atin sa mga kamaisan sa probinsya ng Camarines Sur. Kasunod din kang pag-atake ka na black bug asin na fall armyworm na nagaperang mga kauumahan. Sigon sa Department of Agriculture, kabali sa mga pigbabantayan ng dangunyan na panahon kan tig-init ang black bug na nakakaapektar sa mga tanom na paroy, pati naman ang fall armyworm na nag-aatake man sa mais. Subot dakol na o pwedeng magresulta nin maiwas na danyo sa gusi ang mga peste kung daitulos ini maagapan. Tigsabihan kan ahensya ang mga parauma na regular na hilingon ang sa ilang mga pigtanom asin tulos na i-report sa lokal na agricultural office kung manotaran ang pagdakol kan mga peste. Pinahayag ni Lupila Guarin kan Department of Agriculture na permida ang maging alerto sa mga bagong manunutaran na mga insekto sa indang mga tanom. Mientras tanto, sa banwaan kan na pinalabak, sabi kan mga parauma na dakulang problema sa indang kabuhayan ang black bug. Ninulita inidaa orog ng mababa ang presyo kan na paroy sa merkado kaya lugi da sinda kun mag-atake ang sinambit ng mga black bug. Ang lakdang kan Department of Agriculture para sa inikan mas mahewas na kampanya tangarig na maproteran ang gusi kan mga parauma digdi sa probinsya asin masiguro ang bastanting supply kan pagkakan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Ta iba pa kita nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal nagdadakol ang mga investor na nagpapailing kan mga intereses na magpatindog kan sa na mga negosyo sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Urog na dyan sa Camarines Sur Uptown na iyan da pagkatapos man na mahiling na marayaan na pagtalubo ka na ekonomiya sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur asin man marayaan na pagpapadalaga na anda probinsya sa liderato ka na mga Villapuerte orog na ni Gobernadora Elry Villapuerte ka na probinsya kan Camarines Sur. Basa duman, Gobernadora Elry Villapuerte kabali sa mga planong ititinduga sa dasambit ng lugar ang sarong dakula na mula na pinaglalauman mas lalo pang magpapakusog kan ekonomiya sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur asin na magibo nin kadakol na mga trabaho para man sa mga taga-probinsya subuot sa sarong grupo ng mga kompanya na may kabilugan na 32 na mga mula sa bilog na nasyon kan Pilipinas ang nagpailing na ni na interes asin nakapagperma na para man sa nasambit ng proyekto sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, partikular na sa Camarines Sur Uptown dyan sa Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur, partikular na sa Banwaan kan Napili. Dagdag pa ni Gobernadora Elry Villapuerte, parte ka na sambit ng proyekto na mas pang mapaiwas na plano kanda gobyerno provincial kan Camarines Sur na makakatao ni dakulang mga bagong oportunidad sa lado kan trabaho tangani man na daina kinakaipuan pa na magduman pa sa Metro Manila o magpasiring sa ibang nasyones ang mga tagadigdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur tangani sanang makakuanin trabaho o magkaigwanin hanap buhay. Pinaglalauman na mas lalo pang digdi marambong ang mga establishmento sa laog mismo kan lugar arog kan pagbugtak nin mga hotel, negosyo asin iba pang pasilidad na makakatabang sa pagpapakusog kan turismo asin ekonomiya sa lado kan na probinsya kan Camarines Sur. Apuer kayanda, hinawan doon pa ni Gobernadora Elry Villapuerte na may mga kumpanya na interesado na digdi magkaaga nin kapital sa lado man kan renewable energy project sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Pinaglalauman na mas lalo nga makusog, matibay sa lado man kan posisyon kan probinsya kan Camarines Sur bilang sarong emerging business district asin renewable energy sa laog kan na probinsya nin Camarines Sur. Ang pamilya Villapuerte sa panginginot ni Gobernadora Elry Villapuerte padagos sa pagplano ang maray na mga bisyon asin mga programa ta ikakaasenso kan probinsya kan Camarines Sur na madaranin dakulang mga oportunidad sa lado kan ekonomiya asin mana sa lado kan trabaho sa laog kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pinagapuunan na ka na opisina ka na Department of Agriculture training sa lado man ka na grupo ka na Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 ang 5 aldaw na training rice-based integrated farming system and onyan kada pizza 9 kada taon na presente asin matapos sa pizza 13 kada bulan kan Marso 2026 niyo ana nasambit ng grupo kan mga empleyado asin banda mga doktor kan Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 kan Department of Agriculture na may opisina dyan sa parte mismo kanda Banwaan kanda Pili Camarines Sur anda bukas sa paagiman kana training sa pagduhol kana mga natawanin na atensyon digdi gun ki Almirante Abad anda agriculturist
anda probinsya anda nagtatao subuot nin importansya sa pagpapakusog kan kakayahan kan mga extension worker nanganing mas pang tawanin suporta ang mga parauma asin pagpapaasenso pagdanay kan na produksyon kan agrikultura sa laog mismo kan na Bicol asin na sa probinsya. O bato ka na sambit na nga training, mas pang mapaiwas ang kaaraman asin kakayahan kan mga partisipante sa pagsulong kan pagdanay kan pinagapod na rice-based farming system kabali na ang konsepto kan na general o gender and development ugad sa mga serbisyong pang-agrikultural extension tangani man maging mas pang inklusibo asin epektibo ang pagtaunin tabang sa komunidad asin man sa mga parauma. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal inagapahaga ka DPWH sa bubukasan na ang mga motorista na arhaya dalan ka na Maharlika Highway orog na dyan sa parte mismo kan na Banwaan kan Lupi nasakop kan Andaya Highway yan na antispaman ang pag-abot kan na Semana Santa siguna yan sa kasuguan man ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kinakaipuan ng matapos sa temporaryamente ang pagkumpuni kanasambit ng tinampo yan tangani man na maging sigurado na daing makakataunin na abala sa biyay kan mga motorista sa panahon na kana Semana Santa. O beto na isegibo na temporary reverse mas pang marikas na bulos ka na nasambit na traffic parte ka na tinampo na minasumpay ka na Bicol, Quezon, asin man na parte ka na Agian, pasiring duman sa Samar, Leyte, asin man na Mindanao, bali na Andaya Highway na kung saan na digdi pinagmamadali tulos mabukasan asin na matapos antispaman kan panahon kan Semana Santa. Si Gobernador Elry Villafuerte ang perming nakakaulay si DPWH Secretary Benz Dizon mapadapit man sa kamugtakan ang proyekto dyan sa parte mismo kan Daya Highway. Ang gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagi kan Engineering Department at na technical team kan gobyerno provincial kan Camarines Sur adagos man sa paghanap kan na magiging bukas na ruta temporaryumenteng aagihad oras magkaigwanan in total rehabilitation kan Andaya Highway yan ngani man na daiman na mapakasara anda dalagan kan bulos kan trapiko minaaging mga bihikulo sa nasambit ng lugar ola oras pintuan o isara ana nasambit ng tinampo asin tulay man ka na rehabilitasyon ana nasambit ng highway. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Aima na apektado at negosyo digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Iyan sa padagos na pagkakaigwanin pag-ulanto kan na presyo kan na produktong petrolyo namamatian sa intirong kinaband. Yan bunga naman kan padagos na kariribukan dumana sa parte mismo kan na nasyon kan na Middle East. Ipinagapahayag G. Ablan ang pamayukan na Department of Trade and Industry o DTI digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur na bastanti pa na supply kan na mga barakalon o kan mga pangangaipo kan na mga konsumidor digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Iyan basado yan sa monitoring ninda.
Mayo pa manin paghiro sa presyo kan mga mayura na mga barakalon na gamit araal daw kan mga konsumidor. Nawan linaw ni Ablan na posibleng mamatian ana paglaulanto asin paglangkaw kan na presyo sa maabot na simana o sa masunod na mga simana. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta. Pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Nakaibanan ta dyan, Sir Stephen Pabis. Mga tugang, yawan si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagkatabay, mapa sa tuya pulugod, an biyaya patin, bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado